Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Love Wins. Isa itong sikat na pahayag sa henerasyon ngayon kung saan ay mas tanggap na ng karamihan ang mga relasyon ng parehong kasarian. Pero matatawag pa rin bang love wins kung isa sa kanila ay nagtatago ng isang malaking sekreto? Dito iikot ang huling kwento ng ating Valentine Special ngayong linggo. Sabay-sabay nating alamin kung saan bahahantong ang love story ni Julian at ng partner niyang si Juno. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko lang muna pong bumati ng happy weekend sa inyong lahat. Ako po si Julian, 38 years old at nagtatrabaho bilang ER nurse sa isang private hospital sa Marikina. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay alam kong may kakaiba na sa akin. Hindi po ako straight o sa madaling sabi ay isa akong bakla. Pero hindi katulad sa mga coming of out stories ng iba. Ako po ay alam na ng mga magulang ko kung ano ako noong lumalaki pa lamang ako. Hindi ko na kinailangan magtago o magpanggap dahil tinanggap ako ng pamilya ko ng walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, kabaliktaran naman ang pinagdaanan ng dati kong boyfriend na si Juno. Buong buhay niya sa loob ng 30 years ay walang ibang nakakaalam ng totoo niyang sexual orientation kundi ako lamang, Papa Dudut. Una kong nakilala si Juno sa isang dating app. Naalala ko pa ang gamit itong profile picture noon kung saan ay mata lamang ang kita habang nakasuot ng eyeglasses. Doon pa lamang ay nabighani na ako sa mga expressive niyang mga mata. Nakipagkilala ko sa kanya, Papa Dudut, at nagsimula kami bilang magkaibigan. Tumagal ng ilang buwan bago ko nakuha ang tiwala ni Juno na ipakita sa akin ang buo niyang itsura. Gwapo si Juno, Papa Dudut, makinis, matangos ang ilong. Manipis ang labi na bumagay sa mga mata niya. Sa totoo lang ay na-intimidate nga ako sa kanya dahil para siyang artista. Na-insecure ako na baka hindi ako pasok sa standards niya, kaya medyo nahiya ako sa kanya noon, Papa Dudut. Lalo na po noong siya na mismo ang nag-invite sa akin para magkita kami ng personal matapos ang ilang buwan naming pag-uusap. Sa isang bar sa Quezon City namin naisipang magkita noon, Papa Dudut. Pero dahil inunahan ako ng takot at hiya, nang mga oras na yon ay nawalan ako ng tapang para lapitan si Juno. Ang ginawa ko na lang ay pinanood ko siya mula sa malayuan habang nakikipagkilala siya sa mga bagong tao at nakikilala niya. Sa paglalim ng gabi ay nagkaroon na rin ng tama ang alak na iniinom ko. Doon lang po ako nagkaroon ng sapat na confidence para magpakita kay Juno. Paano yan? Una na kami sa'yo. Sigurado ka ba na ayaw mong ihatid ka na lang namin? Hindi na. Thank you na lang. Uwi na rin naman ako maya-maya. Bye-bye, Juno! Keep in touch, ha? Huwag na masyado magpakalaseng, okay? Sige, sige. Masaya talaga ako na nagkakilala tayo, guys. Next time ulit, ha? Oo naman. Jaira, salamat. Mark, Apollo, ingat kayo sa pagmamaneho. Sana sa susunod makilala ko na si Maya at Phoebe. Totoo. Kailangan mo silang makilala. Huwag ka mag-alala.
ime-message kita kapag lumabas ulit kami. Total friends naman na tayo sa FB eh. Okay, sige, salamat. Mag-iingat kayo. Bye! Ikaw din. Bye! Ingat ka ah. O paano? Una na kami ha. Excuse me. Hi. Hello? Gagamitin mo ba tong table? Sige, alis na ako para… Teka lang. Julian? Ako nga. Pasensya ka na, ngayon lang ako nagpakita. Okay lang. Wala namang problema dun. May mga na-meet naman akong bagong kaibigan habang hinihintay kita. Akala ko nga i-injurin mo ako eh. Ano ba nangyari? Bakit na-late ka? Ang totoo niyan, kanina pa ako rito sa bar. Medyo nahiya lang talaga ako magpakita sa'yo. Hinintay ko pa na gumana yung alak sa katawan ko. Bakit naman? Mukha ba akong hindi approachable? Hindi naman. Pero nakaka-intimidate ka kasi. In a good way ha? Ha? Intimidating ba ako? Paano? Eh kasi sobrang good looking mo. Nahiya ako bigla. Ikaw naman. Ngayon ka pa nahiya eh, ilang buwan na tayo magkausap sa text at chat. Iba pa rin naman kasi sa personal. Sa chat kasi may time pa ako para makapag-isip na i-reply sa'yo. Pero kapag in person lumalabas yung pagiging awkward ko. Para ngayon. Hindi ka naman mukhang awkward eh. Pero gets kita. Iba nga talaga kapag nagkita na in person. Alam mo, hindi ka mukhang bakla. Bakit? Ano ba dapat itsura ng bakla? Hindi. Ang ibig ko sabihin, mukha kang straight. Hindi halata na bakla ka. Kanina kasi habang pinapanood kita makipag-usap sa mga nakaupo rito, yung mga galaw mo, pati ngayon na magkausap tayo, para kang totoong lalaki. Lalaki naman ako ah. Yun nga lang, lalaki din ang gusto ko. Kaya nga, nag-alangan ako kanina eh. Kasi napaisip ako kung baka na-misinterpret lang kita. Then na-realize ko na nagkakilala nga pala tayo sa dating app ng mga LGBT. Hindi pa kasi ako out kaya siguro hindi rin halata. Hindi ka pa out? Oo, hindi pa. Wala pang ibang nakakaalam. Ikaw pa lang. Talaga? Kaya pala, natagalan bago ka nag-send sa akin ng picture na kita buong mukha mo. Nag-iingat lang din. Hirap na, baka mamaya magkakilala pala tayo. Eh di lagot ako. Bakit naman hindi ka pa out? Hindi ka ba matatanggap ng pamilya mo kung sakali? Hindi pa ako ready eh. Unti-unti, sinusubukan ko namang tanggapin kung ano talaga ako pero hindi ko naman minamadali. First step na yung ginawa kong pag-download ng dating app at nagpakilala sa'yo nang walang pagpapanggap. Nakaka-touch naman na ako yung unang tao na napili mong makaalam ng sikreto mo. Kaya dapat, ilibre mo ako na isang shot bago pa ako tuluyang malasing. Sige ba? Papadudot bukod sa pagkakaroon ng gandang lalaki, matalino rin si Juno. Book smart siya at minsan ay may mga napag-uusapan kami mga weird. Pero malalalim na topic tulad ng life after death, existential crisis at pati animal emotions. Hindi man ako makasabay minsan sa takbo ng isipan niya pero ito ang nagustuhan ko sa kanya. Dahil para ba siyang bata na napakalawak ng curiosity. May itinago rin siyang humor. Mahilig siya sa hayop, sa horror movies, sa maanghang na pagkain. Adventurous siyang tao na total opposite ko dahil may mga pagkakataong takot naman akong makihalubilo sa mga hindi ko kilala. Sa kabila ng pagkakaiba namin ng ugali ay nag-click ang pagsasama naming dalawa ni Juno. Hindi ko man alam kung ano ang nagustuhan niya sa akin ay masaya ako papadudot. Na hindi lumayo ang loob niya sa akin kahit na boring akong kasama in real life. Ang friendship namin ay mas lumalim pa sa mga sumunod na buwan. Hanggang sa siya na mismo ang nagtapat sa akin na may gusto siya sa akin. Nung una ay nag-alangan ako dahil hindi ko inaasahan na magkakagusto sa akin ang isang tulad ni Juno. Sa totoo lang kasi papadudot ay parang langit at lupa ang pagitan naming dalawa. Masyado siyang magaling sa lahat ng bagay, samantalang ako ay walang-wala sa kalingkingan niya. Parang ako patuloy noon ang natakot dahil hindi ko deserve ang isang katulad niya. Pero never pong ipinaramdam sa akin ni Juno na mas mababa ako sa kanya. Kahit natahimik ako ay walang masyadong ambag sa mga usapan
Walang presence of mind at clumsy ay palagi niyang pinapaalala sa akin kung gaano niya ako kagusto. Wala kaya tang lakad ngayong weekend ah. Wala nga. Busy yung mga kaibigan ko eh. Tsaka gusto kitang makasama ngayon. Talaga? Bakit naman ako? Tinatanong pa ba yan? Bakit? Ayaw mo ba akong kasama? Siyempre gusto. Recently kasi lagi kayong lumalabas ng barkada mo. Nagsiselos ka ba? Hindi ah. Ikaw naman talaga priority ko eh. Kaya imbitahan mo ako kapag hindi ka busy. Hirap mo kasing imbitahan minsan. Sobrang busy mo sa pagiging nurse mo. Tuwing weekend ka lang available kaya ngayong off mo, ikaw muna sasamahan ko. Hindi ka naman busy ngayon, di ba? Hindi naman. Okay, maganda yan. Gusto mong kumain sa labas? Saan ba? Ikaw bahala. Saan mo ba gusto? Invite mo rin kayo yung barkada mo para makilala ko naman sila. Wag muna ngayon. Next time na lang siguro. Gusto muna kitang masolo eh. Yung mga barkada kong yon, masyado silang clingy. Baka mamaya agawin ka pa nila sa akin. Kung makapagsalita naman to, bakit? Tayo na ba? Sagot mo lang naman hinihintay ko eh. Kung oo ba ako ngayon, ibig sabihin magiging tayo na? Oo naman. Confirmation mo na lang talaga ang kulang. So ano? Oo na ba magiging sagot mo? Ano ba kasing nagustuhan mo sa akin? Kailangan ba may explanation? Hindi ko alam eh. Basta na lang. Alam mo yun, basta gusto kita. Yun ang nararamdaman ko. Gusto kitang makasama. Gusto kitang makausap araw-araw. Gusto kitang maging boyfriend. Okay, sige na. Oo na. So tayo na? Gusto rin naman kita eh. Pero gusto ko, bago ako pumasok sa relasyon, gusto ko na totoo yung pagmamahal sa akin ng tao. Totoo naman ako ah. Hindi ba ako mukhang sincere sa'yo? Mukha ba ako manluloko? Hindi naman pero, alam mo, ngayon ko lang sasabihin sa'yo ha, pero sobrang perfect mo kasi. Parang too good to be true. Parang nakabingwit ako ng malaking isda tapos parang hindi naman bagay para sa akin. Yun kasi ang nararamdaman ko noon pa lang. Ang hirap lang paniwala na may isang tulad mo na magkakagusto sa akin. Wala ka kasing tiwala sa sarili mo eh. Alam mo, isang napansin ko sa'yo, hindi ka confident. Lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba, kaya pakiramdam mo mas lamang sila. Pero ibahin mo ako, Julian. Kasi ako wala sa itsura, wala sa estado, o sa kung ano ang mabibigay nila sa akin. Hindi yung mga yun ang tinitingnan ko. Hindi pamantayan para sa akin yung mga yun. Ang gusto ko lang at ang pinaka-importante, mahal ako nung tao. Tanggap niya ako. At lahat ng yun, ipaparamdam niya sa akin. So, ano na mangyayari ngayon? Ang gusto ko mangyari ngayon, maging tayo na talaga. Ang bilis naman. Anong mabilis? Sobrang tagal na kaya nating nag-uusap. Oras na rin para totohanin natin tong relasyon natin. Pero, Julian, may favor nga pala akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Pwede bang tayo na lang muna makaalam kung anong meron tayo? Ha? Bakit? Alam mo naman na hindi pa ako out, di ba? Wala pang nakakaalam sa sexuality ko kaya kung pwede sana, kapag nasa labas tayo, kaibigan lang muna ang maging turingan natin sa isa't isa. Ha? In case na dumating yung araw na ipakilala kita sa mga kaibigan ko, sasabihin ko muna na magkaibigan tayo. Okay lang ba yon? Ganun ba? Sige, okay lang. Ang mahalaga naman alam nating pareho kung ano tayo, di ba? Maraming salamat at naiintindihan mo. Pumayag ako na itago ang relasyon namin ni Juno, Papa Dudut. Katulad nga ng sinabi ko ay para na ako nakabingwit ng malaking isda sa katauhan ni Juno. Hindi na ako nag-inarte pa at ibinigay ko ang hiling niya, Papa Dudut. Isa pa po ay mahirap namang pilitin ng isang tao na hindi pa ready na umamin sa publiko. Basta ako ay masaya na noon na meron akong karelasyon na katulad ni Juno. Tumagal ang secret relationship namin ni Juno ng ilang taon at sa loob ng mga taon na yon ay walang ibang nakakaalam sa relasyon namin maliban na lamang sa nanay ko, Papa Dudut. Alam ko na nag-promise ako na huwag ipagsabi sa ibang tao ang kung anong meron kami ni Juno. Pero sa pagtagal ng panahon ay mahirap din palang pumasok sa isang relasyon na tago. Kaya noong minsang nagkaroon kami ng misunderstanding ni Juno
ay kay mama ako lumapit para humingi ng advice. Bukod kay mama ay wala nang ibang nakakaalam, Papa Dudut. Kung noong una, okay lang sa akin na ilihim ang relasyon namin ni Juno. Sa pagtagal ng panahon ay nakaramdam ako na para bang nagiging imahinasyon na lamang ang relasyon namin. Na kung mawala man si Juno ngayong araw, ni isa, maliban kay mama ay walang nakakaalam na naging kami. Na-realize ko na sobrang hirap palang magkaroon ng secret boyfriend. At eto ang naging dahilan kung bakit nagsimulang masira ang relasyon naming dalawa. Papa Dudut, ang mahirap sa pagiging lovers in private but friends in public na type of relationship ay nawawala ang sense of reality ninyong dalawa. Pakiramdam ko ay parang kami na hindi. Lovey ang tawagan namin in private pero kapag may kasamang iba o tuwing nasa labas ay bro ang tawagan namin sa isa't isa. Minsan nga ay nalilito na rin ako kung kailan ba ako dapat maging boyfriend kay Juno at kailan na friends lang dapat ang turingan namin. May mga pagkakataon na super sweet kami sa isa't isa pero sa mga susunod na oras ay parang hindi na kami magkakilala dahil may kasama kaming iba. Bawal din ang mag-holding hands sa labas at bawal gumamit ng words of endearment kapag may nakikinig na iba. For 5 years ay ganong klase ng relationship ang sinanay ko sa sarili ko, Papa Dudut. Dahil mahal ko siya. Pero may mga araw ding pakiramdam ko ay nagsasawa at napapagod na ako. Oo nga't mababa lamang ang self-confidence ko pero hindi ko rin po naman deserve na itago at i-deny sa mga tao. Tao lang din naman ako na nagmamahal at nasasaktan. Kaya noong minsang magkaroon kami ng chance ni Juno na mag-usap ng masinsinan ay ipinaalam ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya na feeling ko ay na-stuck na ang relasyon namin dahil sa ginawa naming pagtatago at hindi na ito nag-grow. Ang tahimik mo yata ngayon. Wala, may iniisip lang ako. Bakit? May problema ba? Wala naman. Lovey, alam na alam ko kapag may problema ka. Isang oras na tayo magkasama rito pero puro tango ka lang tuwing nagsasalita ako. Sabihin mo na. Ano bang meron? Iniisip ko lang kung may patutunguhan ba tong relasyon natin. Ha? Bakit mo naman iniisip yan? Halos 5 years na tayong dalawa. Pero pakiramdam ko never naging official tong relasyon natin eh. Anong ibig mong sabihin? Kulang ba yung efforts ko para iparamdam sa'yo na totoong mahal kita? Hindi naman kulang. Sobra-sobra nga yung pagmamahal mo sa akin eh. O yun naman pala eh. Bakit mo nasasabi yan? Sobra-sobra nga pero limited naman. Parang sa isang araw, sa loob ng 24 hours, 5 hours lang tayo magjowa. Pagkatapos nun magkaibigan na lang. Di isa ba sa mga kaibigan mo kilala ako? Sa pamilya mo? Lovey, alam mo naman na hindi pa ako out, di ba? Alam ko, pero hanggang kailan? Forever na lang ba tayo magiging ganito? Sinusubukan ko naman eh. Gusto ko na ring mag-out pero hindi pa talaga ako ready. E paano naman ako? Boyfriend mo nga ako pero parang kabit ako kung magtago. Bawal ako makilala ng mga kaibigan mo kasi baka makahalata sila. Bawal sa pamilya mo kasi baka magduda sila. Bawal tayo mag-date sa labas ng suite. Bawal magsuot ng couple shirts. Bawal magtabi o magsagian man lang in public. Ang daming bawal. Then na-realize ko, mali ba itong ginagawa natin? Kasi wagas kung itago mo ako eh. Alam ko na mahirap sa part mo tong setup natin. Pero please, tiisin mo na kahit konti na lang. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ko alam. Nawawalan na rin kasi ako ng gana. Lovey, konting panahon na lang yung hinihingi ko, please. Maniwala ka sa akin, Julian. Hindi ko gustong gawin to pero sa ngayon, ito ang kailangan natin eh. Maghintay muna tayo sandali. Bakit kasi ayaw pang ipaalam sa ibang tao na bakla ka? Hindi naman kasi ganun kadali yun para sa akin eh. Bakit ako? Nagawa ko naman mag-out ng walang kahirap-hirap ah. Kasi maswerte ka dahil may mga magulang ka na mahal ka. Ako may mga magulang ako na sarado ang pag-iisip na hindi kayang tumanggap ng mga bagay na hindi normal sa nakagawian at nakalakihan nilang buhay. Ipaintindi mo sa akin baka sakali matulungan kita. Hindi, sorry, pero sa problema kong to hindi mo ako matutulungan.
Naalala mo pa ba yung kapatid ko? Yung kuya mo na namatay na? Oo, siya nga. Alam mo bang namatay siyang mag-isa? Hanggang sa huling hininga niya, hindi siya pinatawad ng mga magulang namin. Alam mo kung bakit? Kasi bakla siya. Simula nung umamin siya na bakla siya, pinalaya siya sa bahay. Namuhay siya ng mag-isa. Hanggang sa dinapuan siya ng AIDS. Namatay siyang mag-isa, Julian. Dadalawa na nga lang kaming magkapatid. Pero natiis nila si kuya dahil hindi nila matanggap na bakla ang kapatid ko. Alam mo ba kung anong pressure nun sa akin? Alam mo ba yung takot na nararamdaman ko tuwing iniisip ko na pwede rin mangyari sa akin yun kapag nag-out ako sa mga magulang ko? I'm sorry. Hindi ko alam na ganyan pala ang pinagdadaanan mo. Pero huwag kang mag-alala. Malalaman at malalaman din naman nila ang totoo eh. Kasi gagawin ko rin ang ginawa ni kuya. Mag-out din ako sa kanila kasi mahal kita. Gusto kitang ipaglaban pero sana maintindihan mo na hindi ko pa kaya sa ngayon. Gagawin ko yun pero hindi pa sa ngayon. Hayaan mo na yung mga sinabi ko. Kaya kong tiisin tong tago-relasyon natin. Basta ipangako mo hindi masasayang tong pagtatagong ginagawa nating dalawa. Dahil ayoko magtiis ng mahabang panahon para sa wala. Promise, hindi masasayang ang pagtitiis na gagawin mo. Hindi kita bibiguin. Salamat. Aasahan ko yan. Papadudot wala naman akong magagawa pa kung ayaw pa talagang mag-out ni Juno. Ako na lang ulit ang umintindi. Siguro'y ganon talagang nagagawa ng pag-ibig. Kaya mong isakripisyo ang lahat pati sarili mo para sa taong minamahal mo. Mahirap po ang naging sitwasyon namin dahil bilang tao ay gusto ko rin naman pong ipagmayabang sa lahat. Na may taong nagmamahal sa akin, na may tao akong matatawag na boyfriend ko. Kaya nga lang ay kailangan ko pang maghintay para magawa ang lahat ng yon. Ramdam ko naman papadudot na mahal ako ni Juno pero nang panahong yon ay mas mahal pa niya ang pamilya niya. Ayaw din kasi niyang iwan ang mga magulang niya lalo na tumatanda na rin sila. Siya na lamang ang kaisa-isang anak na natitira para tumingin at mag-alaga sa mga magulang niya. Ang nakakalungkot lang ay ang natatanging anak na nagmamahal sa kanila ay hindi nila kayang tanggapin ang tunay na katauhan. Nakakalungkot na isipin papadudot na may mga magulang na kayang ipagtabuyan ng mga anak nila dahil lang sa kanilang sexual orientation. Ito po ang mahirap sa pagiging bakla dahil lagi silang napagkakaitan ng kalayaan para i-express ang sarili nila kaya naiintindihan ko po talaga si Juno. Yun nga lang sa kabila ng open communication naming dalawa ay nagpatuloy na lumaylay ang relasyon namin ni Juno. Isa na rin po kasi sa naging rason ay nagsimula ko nang maging kaagaw ang mga barkada ni Juno sa oras lalo na noong mga panahong yon. Kung saan ay naging busy na rin ako sa trabaho. Noong anniversary namin ay nag-decide kaming lumabas ni Juno para sana mag-celebrate. Pero sa kasamaang palad ay nagkaroon ng emergency ang isa sa mga kaibigan nito dahilan para hindi matuloy ang plano namin. Akala ko tulog ka na. Hindi ka na kasi sumasagot sa tawag ko eh. 4:00 na ng umaga. Kagigising ko lang. Sorry. Nagising ba kita? Doon ka talaga nagsusorry? Kung nagising mo ba ako? Hindi ba dapat mag-sorry ka kasi pinaghintay mo ako kanina? 5 oras ako doon sa restaurant naghihintay sa'yo. Pinareserve ko yung para sa ating dalawa. Nakalimutan mo ba? Hindi mo ako sinipot sa date natin, Juno. Mag-e-explain ako. Pwede bang pumasok muna? Sige, pumasok ka. Salamat. Umupo ka kung gusto mo. Baka napagod ka eh. Oh, ano pa hinihintay mo? Mag-explain ka na. Na-aksidente si Mark. Kilala mo na si Mark, di ba? Yung lagi kong kinukwento na kaibigan namin na playboy na first time lang din maging broken. Naglasing siya ng husto. Tapos bumangga siya sa kasalubong niyang sasakyan. Ngayon, Mark naman? Kanina ang sabi mo,
Malilate ka kasi may emergency yung isang kaibigan mo na si Maya. Kaya ako naghintay ng ilang oras sa lecheng restaurant na yon. Para akong tanga kanina. Inantay kita kasi nga kailangan mong daanan yung Maya na yon na may love problem. Tapos ngayon isa pang kaibigan ng nangangailangan na naman ng tulong? Ano ko ba talaga nila? Kaibigan o therapist? I'm sorry. Sinubukan kitang tawagan pero hindi ka sumasagot. Hindi ako sumasagot dahil galit na galit ako sa'yo, Juno. Pinagsara na ako ng restaurant. Ni Anino mo hindi dumating. Hiyang-hiya ako kanina. Halos kainin ako ng lupa sa hiya. Emergency nga kasi yung nangyari. Siyempre kaibigan ko yung mga yun. Eh ako, ano ba ako? Sa bagay, mahal mo lang naman ako kapag tayong dalawa lang magkasama eh. Oo nga pala, sa ibang tao, kaibigan mo lang ako, hindi priority. Ano nga tawag mo ulit sa akin sa labas? Bro? Ano ka ba? Hindi totoo yan. Mahal kita magkasama man tayo o hindi. Alam mo yan. Alam ko, pero hindi ko nararamdaman eh. Lalo na ngayon, hindi ko ramdam. Sorry talaga. Dadaanan ko lang naman talaga dapat si Maya eh. Pero medyo napahaba yung usapan namin. Pagkatapos nung aalis na ako, bigla naman kaming tinawagan kasi nga na-aksidente si Mark. Muntik na siyang hindi makasurvive. Alam ko na hindi ko dapat gamitin na rason yun pero… Sorry. Sorry talaga. Kamusta na si Mark? Okay naman na. Stable na siya ngayon. Bakit mo siya iniwan? Yung isa pa naming kaibigan na si Jaira ang nagbabantay sa kanya ngayon. Dumiretso agad ako rito nung dumating siya. Lovey, sorry talaga. Ano pa bang magagawa ko? Lagi naman ako umiintindi. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Lagi na lang sorry. Sana naman may pagbabago. Ayaw sana kitang papiliin. Pero sana sa akin o sa barkada mo, isa lang ang priority mo sa amin. Hindi mo na ako kailangan papiliin kasi ikaw ang priority ko. Kaya pala alas 4 ka na nagpaita sa akin. Emergency nga kasi yung nangyari. Eto na nga oh. Humihingi na ako ng tawad. Please, Lovey, patawarin mo na ako. Pasalamat ka, mahal kita. Babawi ako sa'yo, promise. Ganito na lang, ano kaya kung umorder tayo ng pagkain para kahit papano makapag-celebrate pa rin tayo? Wag na, magluluto na lang ako ng breakfast. Sige, tutulungan kita. Magbihis ka muna. May mga bagong laba akong damit sa kwarto. Okay, sige. Antayin mo ako ha. Magbabanding tayo habang nagluluto. Magbibihis lang ako sandali. Balikan kita agad. Dalian mo. Papadudot sa kasamaang palad after noon ay wala pa ring nagbago kay Juno. Mas priority pa rin niya ang barkada niya. Isang tawag lang nila ay always ready siya to the rescue. Hindi ko naman siya masisisi dahil may pagka people pleaser din kasi si Juno. Sa totoo lang ay pinagseselosan ko na nga ang mga kaibigan niya dahil mas marami pa siyang oras kasama ang barkada niya sa labas kesa sa akin. Kung kami naman ang magkasama ay palagi lang kaming nasa apartment ko dahil hindi naman namin nagagawa sa labas sa mga ginagawa namin in private. Lagi ko noong nire-request na ipakilala na niya ako sa mga kaibigan niya dahil feeling ko ay mababait at understanding naman silang tao. Pero hindi pumayag si Juno. Hindi ko alam papadudot kung ano ang rason niya. Bakit pati sa mga kaibigan niya ay itinatago niya ako. Pero sa huli ay ako na lang ulit ang umintindi kahit na medyo nasasaktan ako sa mga ginagawa niya. Ang nakakainis pa po ay lagi kong pinapalampas sa mga ginagawa niya kaya siya nasasanay. Isang sorry lang niya ay lumalabas na kaagad ang pagiging marupok ko at pinapatawad ko siya kaagad. Hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko na napigilan ang sarili ko. At ako na mismo ang sumubok na magpakita ako sa kanilang magbabarkada nang minsan nagkaroon sila ng lakad. Day off ko noon papadudot saktong Valentine's Day din. Ang plano namin ni Juno ay kakain kami ng dinner sa labas at manonood ng pelikula buong gabi. Pero kinailangan muna niyang kitain ng barkada niya noon bago siya pumunta sa apartment ko. Isa pa ay kailangan daw niyang mag-ready dahil may inihanda siyang surprise para sa akin. Saktong habang nagbibihis siya sa apartment ko noon
ay narinig ko ang usapan nila ng kaibigan niya sa phone. Nabanggit ang lugar kung saan sila magkikita at nakaisip ako ng ideya na sundan siya. Pagkaalis niya sa bahay ay naghintay ako ng ilang minuto bago ako lumabas at tinungo ang meeting place nila. Sa isang bakanting lote ito, Papa Dudut. Sobrang na-curious ako noon kung ano nga ba ang gagawin nila sa isang bakanting lote sa 10 oras ng gabi sa araw mismo ng Valentine's Day. Noong papalapit na ako sa group ay bigla akong nakita ni Juno. Agad niya ako nilapitan at nilayo sa mga kaibigan niya para pigilan sa plano kong gawin. Nagalit siya sa akin, Papa Dudut. Nag-away kaming dalawa ng mga oras na yon ay napuno na rin ako. Doon mismo sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mismong araw ng mga puso ay nangyari ang pinakamalaking away namin ni Juno na nauwi sa hiwalayan. Julian? Anong ginagawa mo rito? Nandiyan ka pala. Akala ko kasama mo mga kaibigan mo. May kinuha lang ako sa sasakyan ni Mark. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Narinig ko kasi yung usapan nyo kanina. Na-curious lang ako. Na-curious saan? Sa kung anong gagawin nyo rito. Ano ba kasi ginagawa nyo rito? May ritual ba kayong ginagawa tuwing Valentine's Day? Alam mo, bumalik ka na sa apartment. Mag-ayos ka na. Pagkatapos ko rito, pupuntahan kita agad. Aalis tayo. Saglit na lang to. Nakabihis na ako. Ready na ako anytime. Hintayin na lang kita rito. Antayin mo na ako sa apartment mo. Wag na dito. Dito na lang ako. Alam mo, mas maganda ko ipakilala mo na lang ako sa kanila. Total, nandito naman na yata kayong lahat eh. Julian! Hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ko? Bakit ka sumisigaw? Ang kulit mo kasi! Bakit? Natatakot ka ba na malaman ng mga kaibigan mo na boyfriend kita? Natatakot ka na malaman nilang bakla ka? Ano bang pinagsasabi mo? Bakit mo ginagawa to ngayon? Tatanong lang ako. Seryoso ka ba talaga? Mag-aaway tayo ngayon? Ngayong araw na to? Ikaw ang nauna eh. Anong ako? Eh ikaw to nagpunta rito para imbestigahan ako. Ano ba kasi ang gagawin nyo? Hindi ko ba pwedeng malaman? Yun lang naman ang gusto ko eh. Magbabaon kami ng time capsule para sa future naming magkakaibigan. Happy ka na? Ay, sobrang happy. Sana in-inform mo kaagad ako na may special event pa pala kayo magbabarkada. Sa Valentine's Day mismo ha? Sa araw ng mga magjojowa. Okay, gets. Alis na ako. Julian naman, parang tanga oh. Parang tanga? Mas importante yung mga kaibigan mo kaysa sa akin. Tapos ako yung parang tanga? Eh di sa kanila ka na. Ibibigay na kita sa kanila. Kung mas mahalaga sila kaysa sa akin, kung mas gusto mo sila makasama kaysa sa akin, di kita pipigilan. Di sumama ka sa mga yon. Lavi, sandali lang. Huwag mo akong malavi-lavi. Araw natin dapat to eh. Para sa atin dapat to. Pero anong ginagawa mo? Iniwan mo ako sa apartment para sa kung anumang chechi-bureching meron kayo. Alam mo Juno, pagod na ako humingi ng oras sa'yo. Hindi ko dapat hinihingi yun eh. Dapat ikaw mismo ang kusa nagbibigay ng oras sa akin. Pero hindi eh. Kailangan ko pang hilingin yun. Naawa na ako sa sarili ko, alam mo ba yun? Para akong bata naghahanap ng pagmamahal. Please, wag naman natin gawin to ngayon. Hintayin mo na lang ako sa apartment. Sige na. Mag-cool off muna tayo. Ano? Samahan mo muna yung mga barkada mo. Mukhang mas kailangan ka nila. Lavi, wag mo naman gawin sa akin to. Mag-usap na lang ulit tayo kapag ready ka na pumasok sa totoong relasyon. Isang relasyon kung saan hindi mo ko tinatago ng parang kriminal. Isang relasyon na kaya mo ipagmayabang sa lahat ng tao. Isang relasyon kung saan ako ang pipiliin mo kahit sa anuman. Yun ang gusto kong relasyon, Juno. Na sa ngayon, hindi mo pa kayang ibigay. Sige, halika na. Ipapakilala na kita sa kanila. Tara. Wag na. Ayoko masira yung mood yung lahat. Nakakahiya sa barkada mo. Hoy! Julian! Julian, sandali! Papadudot ng gabing yon ay sunod-sunod na tawag ang ginawa ni Juno pero hindi ko siya sinagot. Pag-uwi ko ng apartment ay itinulog ko na lamang ang sama ng loob ko. Hindi rin po kasi ako makapaniwala na ako mismo ang nakipaghiwalay kay Juno. Siguro ay napagod na lang din talaga ako dahil sa napakahabang panahon ay laging ako ang nag-a-adjust. This time, gusto ko namang bigyan ng respeto ang sarili ko.
Hinayaan ko na lamang muna si Juno kasama ang barkada niya. Pinatay ko ang cellphone ko at natulog ako sa bahay ng mga magulang ko at para na rin samahan silang mag-celebrate ng Valentine's Day. Isa ito sa mga desisyon na hanggang sa ngayon ay pinagsisisihan ko, Papa Dudut. Kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan, ay babaguhin ko ang lahat ng mga desisyong ginawa ko noong araw na yon. Pagkagising ko kinaumagahan, Papa Dudut, ay sobrang bigat ng pakiramdam ko. Agad akong bumalik sa apartment para magbihis at pumasok sa trabaho. Akala ko ay normal na araw lamang yon para sa akin. Mabigat lang ang dibdib ko dahil naghiwalay kami ni Juno. Ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay may mas masama palang nangyari ng gabing iniwanan ko si Juno. Pagpasok ko sa ospital kung saan ako nagtatrabaho ay nakita ko doon ang mga kaibigan ni Juno. Maga ang mga mata nila dahil sa pag-iyak. Nilapitan ko ang pinakapamilyar sa kanilang lahat, si Maya, para alamin kung anong ginagawa nila sa ospital. Hi. Good morning. Ikaw yung kaibigan ni Juno, di ba? Oo, ako nga. Kilala mo ba siya? Oo, close friend ko siya. Kasama mo ba siya ngayon? Nandito yata kayong lahat na magbabarkada. Hindi mo pa ba nabalitaan? Ang alin? Wala na si Juno. Wala na siya. Patay na siya. Nakausap ko lang siya kagabi eh. Paano wala na siya? Magkakasama kayo, di ba? Oo, nagkita-kita kaming lahat kagabi. Nagkumustahan tapos nagkanya-kanya na ng uwi. Nasabi rin kasi ni Juno na isa-surprise daw niya yung partner niya kaya siya nagmadaling umuwi. Tapos, ano nangyari? Ano nangyari kay Juno? Nabangga siya ng minivan habang patawid sa pedestrian crossing. Yun lang ang nabanggit sa amin eh. Nasaan na siya ngayon? Nasaan si Juno? Baka pwede pa siyang i-revive. Teka, sandali lang, huminahon ka lang. Nasaan siya? Nasa morgue na siya. 12 hours nang hindi tumitibok ang puso niya. Hindi to nangyayari. Nagsisinungaling ka. Kuya, okay ka lang po ba? Bitiwan mo ako! Huwag mo akong hawakan! Kasalanan niyo to eh! Kayo magbabarkada, kasalanan niyo to! Kasalanan niyo kung bakit wala na si Juno! Mark! Mark, halika dito! Please! Bakit? Anong meron dito? May problema ba? Hindi ko alam pero bigla na lang nagwawala tong si Kuya Nurse eh. Kakilala rin yata niya si Juno. Kilala mo rin ba si Juno? Kilala? Oo! Kilala ko siya! Pero hindi naman namin kasalanan na nangyari sa kanya eh. Kaya wag mo naman kaming sisihin. Hindi rin namin gusto yung nangyari. Pero kung hindi sana kayo nagkita-kita kagabi, ako dapat ang kasama niya. Hindi dapat siya na-aksidente. Hindi dapat siya mag-isa nung gabing yun. Sino ka ba? Kung kaibigan ka niya, bakit ngayon ka lang namin nakita? Huwag mo akong tinatanong kung sino ako dahil kaibigan lang kayo ni Juno. Oo, tama ka. Kaibigan niya nga kami. Ramdam ko rin ang pinagdadaanan mo ngayon kasi kaibigan din namin siya. Hindi lang niya ako kaibigan. Boyfriend niya ako. Ha? Boyfriend? Ano pinagsasabi mo? Ikaw ba yung pupuntahan niya dapat kagabi? Ako nga. Pero mas pinili niya samahan kayo, hindi ako. Alam niyo ba na sobrang galit na galit ako sa inyo? Kasi inagaw niyo sa akin ang atensyon niya. Tapos ngayon sasabihin niyo sa akin na wala na siya? Na wala na ang boyfriend ko? Huminahon ka lang, okay? Hindi namin alam na may boyfriend si Juno. Hindi nga namin alam na bakla siya. Gusto mo ba siyang makita? Kung gusto mo siyang makita ngayon, puntahan mo na siya ngayon kasi kukunin na siya mamaya ng mga magulang niya. Nasa morgue siya ngayon. Kasalanan niyo lahat to. Tandaan niyo yan. Alam mo ba? Hindi ko alam. Nagulat rin ako eh. Papadudot dala ng emosyon ay nasabi ko ang katotohanan sa barkada ni Juno. Wala din naman ng rason para itago ito dahil patay na si Juno. Ayon sa kanyang death certificate ay namatay si Juno dahil sa internal bleeding at brain injury. Sinubukan pa siyang i-revive ng mga doktor sa ospital pero hindi na siya nakasurvive.
Samantala ay mabilis din namang nahuli ng mga pulis ang nakabundol kay Juno, pero agad din po itong nakapagpiyansa matapos makipagsettle sa pamilya ni Juno. Pagkatapos ng araw na yon ay pinilit kong tapusin ang trabaho ko kahit na hindi na ako makapag-focus sa ginagawa ko, Papa Dudut. Bigla na lang namanhid ang katawan ko. Wala nang pumasok na impormasyon sa utak ko ng araw na yon. Ang tanging tumatakbo na lamang sa isipan ko ay kung paano ko inaway si Juno ng gabing yon. Sobrang laki po ng pagsisisi ko na sinaktan ko siya ilang oras bago siya bawian ng buhay. Sobrang hirap sa part ko, Papa Dudut, na ang huling alaala namin sa isa't isa ay tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Kung kailan ako sumabog ay saka naman nangyari ang bagay na yon. Ang malala pa ay hindi ko na magagawang humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko na mababawi ang mga masasakit na sinasabi ko sa kanya. Papa Dudut, ilang araw ang lumipas bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na magpunta sa burol ni Juno. Mabuti na lang at sinamahan ako ng mga kaibigan niya noon sa aking pagdadalamhati. Parang natutulog lamang, nakangiti at peaceful ang itsura ni Juno, Papa Dudut. Gwapo pa rin siya kahit medyo makapal ang makeup niya. Pero deep inside ay alam kong masama ang loob ni Juno sa akin dahil sa ginawa ko sa kanya. Kung sana lang ay inabaan ko ang pasensya ko, kung sana lang ay hindi ako nagpadala sa selos, kung sana lang ay hindi ko inayaang kainin ako ng pride. Baka sakaling nagbago pa ang pangyayari ng gabing yon. Kasi wala na po akong magagawa dahil nangyari na ang nangyari. Sobrang iyak na mga magulang ni Juno nang bumisita ako sa burol nito. Hindi ako naawa sa kanila, Papa Dudut, dahil alam ko kung ano ang hirap ng pinagdaanan ni Juno para lamang ma-please ang mga magulang niya. Ikinulong nila ang anak nila sa isang sitwasyon kung saan ay nakatali ang mga kamay niya. Kung sana'y tanggap lang nila ang totoong katauhan ni Juno, edi sana'y maaga nitong na-enjoy ang buhay niya. Sana'y wala siyang itinago at hindi nagpanggap. Nakakalungkot lang na isipin na hindi na magagawa ni Juno ang mga bagay na yon, Papa Dudut. Mahirap po ang magluksang mag-isa. Pero ramdam ko ang suporta sa akin ng mga kaibigan ni Juno. Hindi nila ako pinabayaan at kahit na hindi nila ako masyadong kilala, ay sinigurado nilang nasa mabuti akong kalagayan sa mga panahong nagluluksa ako at malaki ang pasasalamat ko sa kanila nang dahil doon. Ngayon ay gets ko na kung bakit hindi maiwan-iwan ni Juno ang barkada niya dahil mababait silang tao. Kaya naman noong magkaroon ako ng oras ay kinausap ko ang isa sa kanila para humingi ng tawad. Sorry kung naabala kita. Hindi naman. Maaga akong natapos sa trabaho kaya marami akong time ngayon. Jaira, tama ba? Oo, ikaw naman si Julian? Ako nga. Nasabi sa akin ni Maya at Mark na ikaw daw ang boyfriend ni Juno. Sorry pala nung araw na yon. Sobrang nadala lang talaga ako ng emosyon kaya kung ano-ano na nasabi ko. Okay lang, wag mo nang intindihin yun. Lahat naman tayo na shock sa nangyari eh. Kaya anuman ang nagawa natin nung araw na yon, lahat valid. Pero hindi ko alam na may boyfriend pala si Juno. Wala talaga nakakaalam. Siguro nagulat din kayo lahat nung malaman yung bakla siya. Sobra! Pero at the same time, nag-guilty rin kami kasi sa tagal ng pagkakaibigan namin, hindi kami aware sa totoo niyang sexuality. Ayaw niya talagang ipaalam. Ako lang siguro ang taong nakakaalam ng sikreto niya. Matagal na ba kayong dalawa? 5 years na kami. Talaga? Matagal na pala at never naming nalaman. Ang galing ni Juno magtago, ha? Masikreto talaga si Juno. Ganun naman yun eh. Karaniwan nga, sinasarili lang niya ang mga problema niya. Gusto kasi niya na siya mismo magbibigay ng mga solusyon sa mga problema niya sa buhay. Sobrang selfless niyang tao. Sinabi mo pa. Alam mo ba na siya ang takbuhan namin pagdating sa love problem? Ang hindi namin alam, maging siya pala may sarili ding problema. Kung nag-open lang sana siya sa amin, hindi kami nagigilty ng ganito ngayon. Yun nga ang hindi maganda sa kanya eh.
Palagi niyang inuuna ang problema ng iba kesa sa sarili niyang problema. Yun ang hindi ko na-realize. Na ako lang ang tanging sandalan ni Juno sa mga problema niya. Lalo na't ako lang ang pwede niyang sabihan ng mga pinagdadaanan niya. Ang tanga ko kasi eh. Pinairal ko yung pagiging sarado ng utak ko. Kung pwede lang sanang bugbugin ang sarili ko, matagal ko nang ginawa. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala namang may gusto sa nangyari. Pero sana, mas napagaan ko ang loob niya bago siya namatay. Namatay na lang siya na masama ang loob. Dahil hiniwalayan ko siya nung time na nakipagkita siya sa inyo. Kaya pala matagal siyang nawala. Ang sabi niya sa akin, pinalitan niya yung bagay na ilalagay sana niya sa time capsule. Para saan ba kasi yung time capsule na yun? Para sa barkada namin. Para sa future namin. Tapos after 10 years, bubuksan namin yung ibinao naming time capsule para makita ang difference ng buhay namin noon at buhay namin ngayon. Anong nilagay ni Juno sa time capsule niyo? Hindi ko alam eh. Basta papel na nakatupi. Feeling ko sulat. Tapos after 10 years siya pa bubuksan? Oo, sa 2028 pa. Mas naging meaningful tuloy yung time capsule na yun dahil sa nangyari. Yun na ang memories naming magbabarkada. Mga alaala kung kailan buo pa kami. Mabuti nga kayo, may magandang memory. Ako kasi, yung huling memory ko sa kanya, sobrang pinagsisisihan ko talaga. Kilala naman natin si Juno. Hindi yun nagtatanim ng sama ng loob. Gets niya lahat ng nangyayari. Kaya gets din niya kung bakit nakakagawa tayo ng pagkakamali. So, ikaw pala dapat yung pupuntahan niya nung Valentine's Day? Lalabas sana kami para kumain pero may iso-surprise daw siyang tao. Katatapos lang namin mag-away nun eh. Dahil sa sobrang sama ng loob. Pinatay ko yung phone ko tapos kinamama na ako natulog. Kung alam ko lang talaga, sana hinintay ko na lang siya matapos. Sana hindi ko na lang siya inaway. I'm so sorry, Julian. Alam kong sobrang sakit ng nararamdaman mo ngayon. Sa totoo lang, hindi siya maipaliwanag sa salita sa sobrang sakit. Ang magagawa lang namin sa ngayon suportahan ka. Nandito lang kami. Kaming barkada ni Juno para alalayan ka. Maraming salamat. Matapos ang pag-uusap namin yon ay unti-unti nang nagkalayo ang mga barkada ni Juno Papadudut. Huling nakita ko silang buo ay noong libing na mismo ni Juno. Pagkatapos noon ay ilan sa kanila ang lumipad sa ibang bansa para magtrabaho at magbagong buhay. May ilang kinasal at bumuo ng sariling pamilya at ang iba naman ay nagpakalayo-layo at tumira sa probinsya. Sa kanilang lima ay naging close ko si Jaira. Tuwing namimiss ko si Juno noon ay si Jaira ang kinakausap ko para alalahanin ang namayapa kong nobyo. Pero kalaunan ay unti-unti rin kaming lumayo sa isa't isa. Lalo na noong nagkaroon na rin ng sariling pamilya si Jaira. Understandable naman yon, Papadudot, dahil sa reality ay nagkakawatak-watak rin ang magbabarkada. Lalo na kapag nagkaroon na sila ng ibang priorities sa buhay. Pero after 5 years simula noong namatay si Juno, ay muling nabuo ang barkada. Umuwi sa Pinas para magbakasyon ang ilan sa kanila kaya naisip nilang magkaroon ng mini reunion. Nabalitaan ko ito noong makita ko ang post ni Jaira sa Facebook. Noong makita ko silang lima sa pictures ay nakaramdam ako ng lungkot dahil hindi na sila kumpleto. Kaya naisip ko na in behalf of Juno ay bubuuin ulit namin ang barkada sa pamamagitan ko. Kinausap ko si Jaira kung pwede bang magkita-kita ulit kaming lahat. Kasabay nito ay isang pabor ang hiningi ko sa kanila. Nandito na ba ang lahat? Roll call nga tayo. Ang dating lover boy na loyal husband na ngayon, Mark. Always present. Ang bilyonaryang si Maya. Baka bilyonarya naman. Present, ma'am. Yung babaeng nagpakalayo-layo para hanapin ang sarili. Nahanap na ba niya ang sarili niya? Sorry, the old Phoebe can't come right now, but the new Phoebe is here. Taray naman ito ni ate girl. At ang Canadian citizen na si Apollo. Of course, present!
Yung dating NBSB ng barkada. Hindi na po ako NBSB dahil happily married na ako ngayon. May humahagod na dyan ngayon kay Jaira. Ano, Jaira? Alam mo na ang feeling? I like that. And lastly, naaalala niyo pa ba si Julian? Ang boyfriend ng best friend ng lahat na si Juno. Oo naman, no? Ayun, so nag-request nga si Julian na kitain tayong lahat dahil may hihingin siyang favor. Julian, So, yung pabor na tinutukoy ni Jaira, alam nyo na siguro kung ano. Dahil nandito tayo ngayon sa lugar kung saan nyo ibinoon yung time capsule. Gusto ko sana mag-request na kung a-agree kayong lahat. Pwede bang hukayin na natin yung laman ng time capsule ngayon? Alam kong after 10 years ang napagkasunduan nyo. Pero sobrang tagal pa kasi nun at hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isip ko kung ano yung inilagay ni Juno sa time capsule nyo. Kaya nung nakita ko kayo nabuo ulit, sinamantala ko na yung opportunity para sana mag-request sa inyo. Okay lang ba? okay lang sa akin. Sa akin din. Ako? Hindi na ako interesado sa laman ng time capsule kasi hindi maganda ang memory ng bagay na nilagay ko doon. Kaya okay lang kahit hukayin nyo na ngayon. Okay lang din sa akin. Actually, hinanap na namin ni Julian kung saan natin tinago yung time capsule. Mabuti ka mo hindi natabunan kasi may mga bahay ng pinatayo rito. Kaya mabuti talaga kunin na natin ngayon bago may magpatayo ng bahay dito. Magpapatayo ata sila ng village eh. So nahukay nyo na? Oo, eto na. Julian, ikaw na magbukas. Total si Juno nakaisip nito. Sige. Kanino tong 20? Oh, akin yan. Natupad mo ba yung promise mo? Oo naman. Hindi na lang 20 ang laman ng bulsa ko ngayon. May credit card na, may debit card na, may platinum card. Lahat na ng card! Ito. Ay, yung wedding ring na yan? Akin yan. Tapon nyo na lang. Di ko na kailangan. Amin na lang, isasanla ko. Itong bracelet. Sa akin yan. Bracelet to ng girlfriend ko. Itong picture. Obviously sa'yo, Jaira. Salamat! Aba, wala nagbago sa itsura ko Then itong papel kay Juno? Sa kanya nga, yan yung sinasabi ko na last minute pinalitan ni Juno. Sa pagkakatanda ko, maglalagay siya sana ng rainbow flag Kaya pala rainbow flag! OMG! Oo nga! O ano? Anong meron dyan sa papel? Sulat. Love letter. Para sa akin. Papadudot last month lang nangyari ang ginawa naming paghuhukay ng time capsule. Pagkatapos noon ay nagsibalikan na ang lahat sa kani-kanilang buhay. Nangako kami sa isa't isa na once a year ay magkakaroon kami ng reunion para alalahanin si Juno. At next year ay plano naming mag-out of town para pumunta sa paboritong bakasyonan nito. Ilang araw ko rin pong itinago sa cabinet ko ang sulat na ibinaon ni Juno sa kanilang time capsule. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko noong mapa sa kamay ko ang sulat na nakapangalan sa akin. Noong magkaroon ako ng sapat na tapang para basahin ito ay kinain ako ng sari-saring emosyon. Isa itong love letter para sa akin. Nakalagay doon ang mga struggle ni Juno at kung paano siyang nasasaktan tuwing idinideny niya ako sa publiko. Araw-araw ay lagi siyang nananalangin na sana'y dumating na ang araw na makayanan niyang magtapat sa kanyang mga magulang. Ang araw na yon ay noong Valentine's Day sana, Papadudot. Pagkatapos nilang ibaon ang time capsule ay plano niya akong sunduin sa apartment at ipakilala sa mga magulang niya. Plano na dapat niyang mag-out sa mga magulang niya ng gabing yon pero sa kasamaang palad ay hindi na siya nakarating sa apartment dahil nabangga siya ng van. Nakalagay din sa sulat kung gaano niya ako kamahal at gagawin niya ang lahat para makabawi sa lahat ng sacrifices ko. Isinulat niya ito para na rin may balikan kami after 10 years para alalahanin na
Ang araw kung kailan nakipag-break ako sa kanya ay ang araw din na napagtanto niyang mas mahalaga ako sa kanya kumpara sa masasabi ng mga magulang niya. Plano niya akong suyuin ang gabing yon pero tadhana na rin siguro ang nagdesisyon. Papadudot, alam kong masakit ang naging kwento naming dalawa ni Juno. Pero naisip kong ibahagi ito sa inyo at sa lahat ng inyong mga avid listeners ng Barangay Love Stories. Para na rin ipaalam na bittersweet man ang naging ending namin, ay proud ako na naging boyfriend ko si Juno. Ngayon ay gusto kong ipaalam sa lahat na minsan ay nagkaroon ako ng karelasyon na itinago man sa publiko ay mas totoo naman kesa sa relasyong hindi nagtatagal sa ngayon. Dito na po nagtatapos ang aking sulat, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pag-share. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Julian. Lahat po tayo ay deserve ang umibig at ibigin regardless sa age, sexuality at status. Kaya mga kabarangay, hiling namin na sa panahon ngayon ay mas maging open na tayo sa mga bagay-bagay. Hayaan nating sumaya ang mga tao sa buhay na pinili nila, lalo na kung wala naman silang nilalabag na batas at taong tinatapakan. Lagi nating tatandaan na ang buhay ay maikli lamang. Huwag natin itong sayangin sa pagtatago at pagpapanggap dahil baka sa huli ay ito ang ating pagsisihan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.